hayig suon. Nandungan ba nimo ang story sa Bible katong sa gigamit ni Jesus nga parable or illustration sa katong the lost sheep, diba? Katong ang apostol na siya 100 sheep tapos ang usa ato nawala. Unsang iyang ginabuhat katong apostol, iyang gibiyaan ang katong 29 ka sheep, then pangitaon tong isa nga nawala niya nga sheep. Tungod sa iyang pagpaningkamot sa pagpangita, nakaplagan niya, then sa pagkakita niya sa iyang sheep nga nawala, iya tong gipas-an tungod sa iyang kalipay nga nakaplagan niya ang sheep. Then i-share niya ang iyang feelings of happiness nga nakita niya ang katong karnero nga nawala sa iya. And kana nga parable ina-describe na siya about sa tao, diba? Naay 100 ka tao og ang sa 100 ato naay usa ka makasasala. Ang 29 ka tao puros matarong. Ang giingon ni Jesus, mas grabe ang kalipay sa mga tua sa langit and word ana, mga anghel, Ginoo, no? Grabe ang kalipay sa Ginoo kung ang usa ka tawo nga makasasala maghinulsol o magbalik sa iyaha. Mas mauto ang hatagan sa Ginoo kanang prioridad ang tawo nga makasasala kaysa sa lubintay may bika mga matarong. Gawander ba ka nganong gipalabi man sa Ginoo ang mga tawo nga mga makasasala kaysa sa matarong? Or kung imong hunaon ba, diba? Even ako gawander it because grabe ang kalipay sa Ginoo nga makita niya ang tawo nga makasasala magrepent kaysa sa katong 29 ka mga matarong. It because katong mga matarong okay naman to sila, diba? Matarong na sila, wala na sila kanang ginabuhat ng mga dili maayo, puro maayo ang ilang kanang resulta sa ilang ginabuhat. And tungod ni ana mas gihatagan sa Ginoo kanang pili ang tao nga makasasala. And katong nga scriptures nga makita sa Lucas chapter 15 verse 7, kita to siya, diba? Mga makasasala nga mga tao tungod sa atong pagsupak sa Ginoo, tungod sa atong mga past, grabe kangilan kung dati kay inom ta nga sigarilyo, tanan-tanan nga mga malaw ay nga binuhatan ginabuhat nato nga supak sa Ginoo. And tungod ni ana wala ta na-appreciate or wala nato na-appreciate ang Ginoo nga nagauban sa ato. But later on, tungod sa mga matarong nga mga tao na naga-remind, naga-encourage sa ato sa ilang pag-istorya, sa pag-remind sa ato, pag-comfort, kumbaga na-realize nato ba nga kailangan punta magbag-o. And tungod sa atong pagbag-o, first sa atong ginabuhat, we will attend the church service, gasimba ta. And tungod ni ana, kumbaga natay ka ng relationship sa Ginoo ba? And through that, nagrepent ta sa atong mga sala. Sa pagrepent nato sa atong mga sala, grabe ang kalipay ana sa Ginoo. Kay tungod kabalo siya nga nagbalik na pud ta sa iyaha. That's why unsa man ang reflection ani nga pwede nato matun-an. Hope, no? Hope. Natay mga paglaom even nga makasasala tang mga tao. But through Christ, makaangkon ta og kanang intimate nga relationship, and kanang through Christ natay kanang hope of salvation
nga sa iyaha lamang ta makakuha og kaluwasan ug dili na sa uban nga mga tao. It's because Jesus, sa ganito sa John 14:6, the way, the truth, and the life, sa iya hared jud tanan. Kung naami mga tao nga naga-encourage, instrument mo to ang gigamit sa Ginoo as an instrument para para ma-realize nato na maayog jud ang Ginoo. And I would like to encourage you nga kung ikaw man ang tao karon nga wala pa kasimba or wala pa relasyon sa Ginoo, wala pa kaila sa Ginoo, everything, in other words, nagadumot ka sa Ginoo, it because kina-question mo siya tungod sa imong past, nga na ba kung gina-question mo ang iyang pagka-Diyos, like anong gihatagan mo kunin mo og problema, diba Diyos man ka, dapat wala nung ni sa ako nga na nga mga question ba sa akin ang tumingin. Would like to remind you nga ang tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi adunay purpose, and ginahulat ka sa Ginoo nga magrepent ka sa imong sala sa iyaha and magsubmit ka sa iyaha